Inialay ko ang 5 taon ng buhay ko sa pag-aalaga sa asawang lumpo, habang siya pala'y patagong nakikipagsiping sa kanyang physical therapist na nakatayo gamit ang sariling mga paa. Wala na siyang pakinabang, ang marahas na linyang dumurog sa aking pagkatao. Ngunit tapos na ang panahon ng aking pagiging martir. Babawiin ko ang lahat ng ninakaw nila sa akin. Handa na ba silang tikman ang bagsik ng isang misis na nagising sa katotohanan? Bakit ba ang tagal mamatay ng asawa ko para makuha na natin ang lupa? Ang tinig ni Ramon ay parang matalim na kutsilyong humiwa sa katahimikan ng bahay. Ang boses na dati ay nagpaparamdam sa akin ng pagmamahal, ngayon ay puno ng kasuklam-suklam na paghahangad. Nakatayo ako sa labas ng pintuan. Ang aking mga kamay ay nanginginig habang mahigpit na yakap ang isang kahon ng homemade kakanin. Ito ang ika-5 taon ng aming pagsasama. 5 taon na binuo ko mula sa pagtitiyaga, pagpupuyat sa trabaho, at ang pananatiling tapat sa lalaking sa tingin ng mundo ay lumpo at nangangailangan ng pagkalinga. Sa loob ng kahon ang mga kakanin ay mainit pa, tanda ng maagang paggising ko nung 3 ng madaling araw. Sa aking mga palad, bakas ang mga paltos at magaspang na balat dahil sa walang tigil na pagkayod. Ang lahat ng pagod na ito ay inialay ko para sa kanya, para sa kanyang gamot, at para sa aming kinabukasan. Ngunit sa isang iglap, ang lahat ng aking sakripisyo ay tila naging isang malaking biro. Dahan-dahan, kung inusod ang pintuan, sapat lang para makasilip ang aking mga mata sa siwang nito. Ang eksenang tumambad sa akin ay mas matindi pa sa anumang bangungot. Si Ramon, ang asawang sa nakalipas na 5 taon ay pinupunasan ko ng katawan at itinuturing na parang sanggol, ay nakatayo ng tuwid. Walang bakas ng pilay sa kanyang mga binti. Sa kanyang mga bisig ay nakapulupot si Valerie, ang babaeng itinuturing kong kapatid dahil sa kanyang pagiging physical therapist na walang sawang dumadalaw dito. Ang tawa ni Valerie ay punong-puno ng pagmamalaki at pangungutya. Hawak-hawak niya ang mga papeles ng lupa na matagal ko nang pinoprotektahan. Ang huling alaala ng aking ama. Ang aking lalamunan ay parang sinakal ng isang invisible na kamay. Gusto kong sumigaw, gusto kong bumagsak sa sahig at humagulgol, ngunit ang aking buong katawan ay tila naging yelo. Ang bawat paghinga ko ay masakit. Parang dinudurog ang aking baga ng bigat ng katotohanan. Ang mga bagay sa paligid ko, ang mga dekorasyong pinaghirapan kong linisin, ang mga gamot na bibilhin ko pa sana mamaya, ay biglang naging mga banyagang kagamitan sa isang mundo na hindi ko na kinikilala. Walang luha na pumatak. Ang sakit ay napakalalim, napakatindi, hanggang sa ang aking pandama ay naging manhid. Ang kutsarang hawak ko ay unti-unting dumulas mula sa aking mga daliri. Ngunit bago pa man ito tumama sa sahig, nasalo ko ito sa gitna ng hangin. Kailangan kong kumilos, kailangan kong mag-isip. Kung papasok ako ngayon, mawawala ang lahat. Ang lupa, ang karangalan, at ang pagkakataong makaganti. Ang bawat hibla ng aking pagkatao ay nagnanais na lumaban. Ngunit ang aking isipan ay nagdidikta ng kahinahunan na puno ng puot. Sa gitna ng ulan na nagsisimula nang humampas sa bintana, tumalikod ako at mabilis na naglakad palayo. Bawat hakbang ko ay parang pag-iwan sa lumang bersyon ng aking sarili. Ang nenita na martir. Ang nenita na nagpakatanga. Ngayon, ang nananatili na lamang sa aking puso ay isang malamig na apoy na handang tumupok sa lahat ng mga taong nagtaksil sa akin. Kung ang pag-ibig ang naging kahinaan ko, ang katotohanan ang magiging sandata ko, handa na ba silang harapin ang bunga ng kanilang kasamaan o kailangan ko pa silang ilubog ng mas malalim sa kanilang sariling kasinungalingan? Kinabukasan, ang bawat galaw ko ay parang isang maingat na sayaw sa ibabaw ng kumukulong mantika. Ang aking mukha ay walang emosyon, isang maskarang hinulma
mula sa hapdi ng gabing nagdaan. Pumasok ako sa silid, dala ang baso ng tubig at gamot ni Ramon. Ang bawat hakbang ko sa sahig na kahoy ay tila isang babala na hindi ko dapat ipakita ang anumang lamat sa aking pagkukunwari. Nakahiga si Ramon sa kama. Ang kanyang mga binti ay nakapatong sa malambot na unan. Sa isang tingin, isa siyang kaawa-awang biktima ng tadhana. Ngunit sa aking isipan, nakikita ko ang imahe niya kagabi. Matatag, malakas, at mapanlinlang. Habang papalapit ako, naramdaman ko ang pagpasok ni Doña Carmen sa silid. Ang bawat kalansing ng kanyang mga mamahaling alahas ay tunog ng pang-aalipusta. Hindi niya ako tinapunan ng tingin. Dumiretso siya sa kanyang anak at hinaplos ang pisngi nito na tila isang sagradong relikya. "Ninita, bakit ang bagal mo? Nakatayo lang ako dito na parang ribulto," ang sabi ni Doña Carmen habang matalim na nakatingin sa akin. "Ang bahay na ito ay nagmumukhang basurahan dahil sa kapabayaan mo. Hindi mo ba alam na ang bawat segundong nasasayang mo ay pagpapahirap sa anak ko?" Naramdaman ko ang panginginig ng aking mga kamay sa loob ng tray, ngunit pinilit kong manatiling kalmado. "Sorry po, Inang," sagot ko ng may mababang boses. Ang bawat salita ay parang tinik sa aking lalamunan. "Ramon, uminom ka na ng gamot." Malambing kong alok, habang ang aking kalooban ay sumisigaw ng pagkamuhi. Ang mga taong minsang itinuring niyang kakampi ay tila naging mga estrangherong nakatingin lamang sa kanyang kahihiyan. Dahan-dahan niyang ibinaba ang plansa habang nanginginig ang kanyang mga kamay, para bang unti-unting nauubos ang lahat ng lakas na natitira sa kanya. Hindi siya makapagsalita. Napakasakit ng kanyang nararamdaman na tila may mabigat na bagay na dumagan sa kanyang dibdib, dahilan upang mawala ang anumang salitang nais niyang isigaw. Tanging katahimikan at luha na lamang ang naiwan sa kanya habang unti-unting nababasag ang kanyang puso. "Hindi mo dapat sinasabi ang ganyan, Ramon," ang sabat ni Doña Carmen. "Sinita ang may utang na loob sa atin. Nakalimutan mo na ba kung sino ang nagbayad ng hospital bill ng ama mo noon? Kung wala kami, matagal na siyang nagdusa. Dahil dito, kailangan nating gawin ang paraan para masiguro ang gamutan ni Ramon. Nita, ibigay mo na sa akin ang titulo ng lupa ng ama mo. Ipepreno natin sa bangko para magkaroon tayo ng pondo sa susunod niyang operasyon." Ang puso ko ay parang piniga. Ang lupaing iyon ang huling pamana ng aking ama. Ang tanging pag-asa ko para sa isang bagong simula. Ngunit alam kong kung tatanggi ako ngayon, magdududa sila at mas lalo akong gigipitin. Ang susi ng kanilang mga lihim ay nasa loob ng kanilang kontrol, at ang titulong yon ang aking tanging baraha para manatili sa loob ng kanilang laro. "Inang, naiintindihan ko po," sagot ko habang pinipigil ang panginginig ng aking boses. "Ngunit kailangan ko pa pong ayusin ang ilang dokumento sa munisipyo bago ko mailipat ang titulo. Bibigyan lang kita ng 2 araw, Ninita. Huwag mo akong bibiguin," pagbabanta ni Doña Carmen bago siya lumabas ng silid. Naiwan kaming dalawa ni Ramon. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng mapanlinlang na lambing. "Hon, salamat. Dahil nandyan ka pa rin para sa akin. Alam kong mahirap ang dinadanas mo, pero ikaw lang ang mahal ko." Ang bawat salita niya ay lason. Habang lumalabas ako ng silid, sinalubong ako ni Valerie sa sala. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa aking mga kamay, tila naghahanap ng anumang senyales ng pagdududa. "Ate Nita, pagod ka na ba? Nandito lang ako para tumulong sa inyo ni Kuya Ramon," sabi niya habang humahawak sa aking braso. Ang kanyang hawak ay mahigpit. Halos baunin ang kanyang mga kuko sa aking balat. Napilitan akong ngumiti, isang ngiting hindi umabot sa aking mga mata. "Salamat, Valerie. Malaking tulong ang presensya mo sa amin," sagot ko. Ngunit sa ilalim ng aking balat, ang aking mga kalamnan ay naninigas. Ang bahay na ito ay hindi na tahanan.
Ito ay isang hawla at ang bawat isa sa kanila ay isang rehas na dapat kong lagariin ng dahan-dahan. Ang bawat oras sa loob ng bahay ay parang paglalakad sa isang makipot na tulay sa ibabaw ng bangin. Matapos ang tagpong yon sa sala, pilit kong pinanatili ang aking kalmadong anyo, isang aninong sumusunod sa bawat utos ni Doña Carmen habang ang aking isip ay abala sa pagbuo ng mga plano. Nang sumapit ang hapon at abala si Valerie sa pag-aayos ng mga gamit ni Ramon, dahan-dahan akong naglakad patungo sa silid na ginagamit ni Valerie bilang pansamantalang pagpahingahan. Ang pinto ay hindi nakakandado. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay humahalimuyak sa loob, isang halimuyak na dati ay sa tingin ko ay simbolo ng profesionalismo, ngunit ngayon ay simbolo na ng pagtataksil. Mabilis ang bawat pintig ng aking puso. Ang aking mga mata ay naglalakbay sa bawat sulok, naghahanap ng anumang bagay na makapagbibigay sa akin ng bentahe. Sa ibabaw ng mesa ay nakapatong ang isang leather na bag. Ang zipper ay bahagyang nakabukas. Huminga ako ng malalim. Ang aking mga daliri ay nanginginig habang dahan-dahang ipinapasok ang aking kamay sa loob ng bag. Ang mga papel, pitaka, at iba pang kagamitan ay aking kinapa. Sa ilalim ng isang makapal na notebook, naramdaman ko ang isang matigas na bagay. Nang aking hatakin ito, bumungad sa akin ang isang resibo, isang formal na booking para sa 2 tiket ng eroplano patungong ibang bansa, nakapangalan kina Ramon at Valerie na may petsang 3 linggo mula ngayon. Ang bigat ng impormasyong ito ay halos magpabagsak sa akin. Hindi lang sila nagtataksil. Nagpaplano na silang tumakas bitbit ang lahat ng perang mapipiga nila mula sa akin at sa pamilyang ito. Ang bawat sentimo na pinaghirapan ko ay nakalaan para sa kanilang marangyang buhay sa malayo, habang ako ay iiwan nilang baon sa utang at kahihiyan. Biglang tumunog ang hawakan ng pinto. Ang tunog ng pagpihit nito ay parang isang matalim na palakol sa aking pandinig. Mabilis kong ibinalik ang resibo sa loob ng bag, ngunit bago ko pa man maisara ang zipper, bumukas na ang pinto. Si Valerie ay nakatayo doon. Ang kanyang mga mata ay naniningkit habang nakapako sa aking kamay na nasa loob pa rin ng kanyang gamit. "Ate Nita?" Ang tinig niya ay hindi na ang malambing na boses na nakasanayan ko. "May hinahanap ka ba sa gamit ko?" Tanong nining niya. Ang kanyang katawan ay humaharang sa daan palabas. Nag-init ang aking mukha, ngunit pinilit kong magpakita ng isang naguguluhang mangiti. Valerie, pasensya na. Hinahanap ko sana ang ointment na ginagamit ni Ramon para sa kanyang binti. Akala ko ay naiwan mo rito." Tugon ko. Ang aking boses ay hindi nanginig sa kabila ng kaba. Tinitigan niya ako ng matagal. Ang bawat segundo ay parang 1 taon. Lumapit siya ng dahan-dahan hanggang sa aming pagitan ay halos wala ng espasyo. "Ate Nita, alam mo, sa pagtatrabaho ko, natutunan kong ang mga taong masyadong matanong ay kadalasang sila ang may itinatagong dumi. Siguraduhin mong hindi ka nakikialam sa mga bagay na hindi para sa'yo. Dahil baka pagsisihan mo ang kinalabasan." Bulong niya. Isang babalang puno ng lason. Tumalikod ako nang hindi na sumasagot. Ang aking mga binti ay parang mga leaden weight habang naglalakad palabas. Alam ko na ngayon ang kanilang plano. At alam ko na rin kung gaano sila kadelikado. Ang laro ay nagsimula na. At ang bawat pagkakamali ko ay maaaring maging huling pagkakataon na mayroon ako para bawiin ang aking buhay. Kinabukasan, ang bawat anino sa paligid ay tila nagiging espiya ng aking mga ikinikilos. Maaga akong umalis ng bahay gamit ang dahilan na kailangan ko ng asikasuhin ang mga papeles para sa titulong hinihingi ni Doña Carmen. Ang hangin sa labas ay sariwa, ngunit ang bigat sa aking dibdib ay hindi mabawasan.
Sa bawat sasakyang dumadaan, tila nakikita ko ang mga mukha ni na Ramon at Valerie na humahamak sa akin. Dinala ako ng aking mga paa sa isang maliit ngunit maayos na gusali sa sentro ng bayan. Dito matatagpuan ang opisina ng isang kaibigan mula sa nakaraan, si Gabriel. Siya ang lalaking minsan kong nakilala bago ang lahat ng trahedyang ito. Isang abogadong pinili ang maglingkod sa mga taong walang boses. Habang humahakbang ako papasok, ang bawat tunog ng aking sapatos sa tiles ay tila nagbibigay sa akin ng tapang. Pagbukas ko ng pinto, bumungad ang maayos na opisina at ang pamilyar na mukha ni Gabriel. Nang magtama ang aming paningin, ang kanyang seryosong ekspresyon ay biglang lumambot. Nita? Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi makapaniwalang makikita ako pagkatapos ng mahabang panahon. Nang maupo ako sa tapat niya, ang lahat ng pagpipigil ko sa loob ng mahabang panahon ay biglang gumuho. Ang mga salita ay nagunahan sa aking bibig, mga daing, mga lihim, at ang matinding hapdi ng pagtataksil na dinanas ko. Hindi ko inalintana ang luha na mabilis na dumadaloy sa aking pisngi. Inilatag ko ang lahat, ang himalang paglalakad ni Ramon, ang ugnayan nila ni Valerie, at ang plano nilang pagtakas gamit ang titulo ng aking lupa. Tahimik lang si Gabriel habang nakikinig. Hindi siya nagsalita, hindi siya nanghusga. Sa gitna ng aking pagluha, kumuha siya ng isang malinis at puting panyo at dahan-dahang inilapag sa harap ko. Kumuha rin siya ng isang basong tubig na may yelo. Ang tunog ng pagtama ng yelo sa baso ay parang isang kalmadong ritmo sa gitna ng aking kaguluhan. Inilapit niya ito sa akin ng may pag-iingat. Isang kilos na puno ng paggalang at malasakit. Nita, hindi ka nag-iisa, bulong niya. Ang kanyang tinig ay malalim at matiwasay. Hindi ko hahayaang mawala sa iyo ang lahat ng pinaghirapan mo. Ang mga taong gumagawa ng masama ay laging nag-iiwan ng bakas at sisiguraduhin nating gagamitin natin ang bakas na yon para sila ang mahulog sa sarili nilang bitag. Naramdaman ko ang kakaibang gaan sa aking kalooban. Sa loob ng 5 taon, ako ay nakulong sa loob ng isang bahay kung saan ang bawat salita ay kailangang timbangin. Ngunit dito, sa harap ng taong ito, naramdaman ko ang halaga ko bilang isang tao. Hindi niya ako hinayaang maging martir. Pinaalalahanan niya ako na meron akong karapatang lumaban. Habang nag-uusap kami, dahan-dahang hinila ni Gabriel ang kurtina ng kanyang bintana upang harangan ang matinding sikat ng araw na tumatama sa aking mga mata. Ang dilim na dinala nito sa silid ay hindi nakakatakot. Ito ay nagsilbing kanlungan. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatutok sa akin, naghahanap ng lakas na alam niyang nasa loob ko pa rin. Paglabas ko ng opisina, ang langit ay tila mas maliwanag na. Hindi pa tapos ang laban, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako naglalakad ng mag-isa sa dilim. May plano na kami, at sa bawat pagkakataon na babalik ako sa hawlang iyon, dadalhin ko na ang isang lihim na sandata, ang katotohanang may isang taong naniniwala sa aking katarungan. Pag-uwi ko sa bahay, dala ko ang isang bagong tatag na determination. Ang bawat hakbang ko ay mas magaan kahit na ang paligid ay nananatiling puno ng kasinungalingan. Pagpasok ko sa pinto, naabutan ko sina Ramon at Doña Carmen sa hapagkainan. Ang kanilang mga mukha ay nakapako sa isang pirasong papel na tila kalkulasyon ng perang kailangan nila. Hindi ko na hinintay na tanungin nila ako. Kusa akong lumapit. Dala ang isang mukhang puno ng pagod at kawalan ng pag-asa. Isang akto na aking pinaghandaan. Inilapag ko ang aking bag sa mesa at naupo ng may mabigat na buntong hininga. Nangyari na ang kinatatakutan ko. Wika ko habang nakatingin sa kawalan. Tinanggal na ako sa trabaho. Sabi ng management, masyado na raw akong maraming absent dahil sa pag-aalaga kay Ramon. Wala na akong mapagkukunan ng pambayad sa upa ng bahay at sa mga gastusin sa araw-araw. Bumagsak ang kubyertos ni Doña Carmen sa pinggan
Ang tunog ng bakal sa porselana ay naging hudyat ng kanilang pagkairita. Ano? Pagkatapos ng lahat ng sakripisyo namin para sa'yo, ngayon ay magiging pabigat ka na? Singhal niya. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Ramon, bakit hindi mo man lang siya pagsabihan? Ang dagdag pa ng matanda, habang si Ramon naman ay nakatingin sa akin nang may halong pandidiri. Nita, napaka-inutil mo naman Ramon. Ang kanyang tinig ay malamig at puno ng paghamak. 5 taon na kitang pinapasensyahan, tapos ngayon ay wala ka nang maibibigay? Paano na ang gamutan ko? Paano na ang mga pangangailangan ko? Imbes na alagaan mo ako, ikaw pa ang nagiging sanhi ng stress ko. Sa kabila ng bawat salitang nakakasakit, pilit kong pinanatili ang aking katahimikan. Sa aking loob, ang bawat insulto ay nagsisilbing gasolina sa aking hangarin. Iminungkahi ko ang susunod na hakbang ng aking plano. Dahil wala na akong trabaho, hindi na natin kayang bayaran ang serbisyo ni Valerie. Paliwanag ko ng may pilit na panginginig ng boses. Siguro ay mas makabubuting itigil na muna ang sessions niya hanggang sa makahanap ako ng panibagong mapagkakakitaan. Biglang nagbago ang timpla ng mukha ni na Ramon at Valerie, nakakapasok lang sa pinto. Ang gulat ay mabilis na napalitan ng pag-aalala. Hindi maari, mabilis na sagot ni Ramon. Kailangan ko ang physical therapy ni Valerie. Kung wala siya, tuluyan nang hihina ang binti ko. Narinig ko ang pag-igting ng panga ni Valerie. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagbababala. Ngunit wala siyang magawa sa harap ni na Ramon at Doña Carmen. Sa bawat pagtatalo nila kung saan kukuha ng pera para sa bayad kay Valerie, ramdam ko ang pagbitak ng kanilang alyansa. Ang pera na dapat sana ay nakalaan sa kanilang pagtakas ay nagiging dahilan na ng kanilang pag-aaway. Habang nagtatalo sila, tahimik akong tumalikod at nagtungo sa kusina. Kinuha ko ang aking baso ng tubig at habang nakatingin sa refleksyon ko sa bintana, nakita ko ang isang babaeng hindi na naglulupasay sa sakit. Sa halip, isang babaeng marunong nang maglaro ng apoy. Gulo sa loob, gulo sa labas. Ito ang simula ng katapusan nila. Gabi na nang tuluyang tumahimik ang buong bahay. Ang tanging naririnig ay ang mahinang pagpatak ng ulan sa bubong na yero. Isang ritmo na tila nagbibilang ng bawat segundong lumilipas sa aking buhay na puno ng panganib. Dala ang maliit na kahon na ibinigay sa akin ni Gabriel. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa aming silid. Ang bawat anino sa pasilyo ay tila humahabol sa aking mga hakbang, ngunit ang aking isipan ay nakatuon lamang sa isang layunin. Si Ramon ay mahimbing na natutulog o nagkukunwaring natutulog sa kabilang panig ng kama. Ang kanyang paghinga ay malalim at regular. Isang tunog na dati ay nagpaparamdam sa akin ng kapanatagan, ngunit ngayon ay nagpapaalala lamang sa akin ng kanyang malupit na pagbabalat kayo. Dahan-dahan, halos hindi gumagawa ng ingay, inilabas ko ang maliit na aparato mula sa kahon. Ito ay isang kamera na nakatago sa loob ng isang ordinaryong digital alarm clock. Pinili ko ang isang sulok sa ibabaw ng aparador kung saan malinaw na matatanaw ang buong kama. Ang aking mga daliri ay bahagyang nanginginig habang inilalagay ito. Ang aking mga mata ay nakapako sa bawat kilos ni Ramon. Sa isang pagkakataon, biglang gumalaw ang kanyang kamay. Sa isang mabilis na reflex, hinila niya ang kumot na parang nagising sa pagkakaidlip. Nita, ang kanyang tinig ay malat, puno ng pagdududa. Bakit ka gising pa? Mabilis kong itinakip ang aking katawan sa harap ng aparador. Ang aking puso ay parang gustong kumawala sa aking dibdib. Wala Ramon. Bulong ko habang pinipilit kong gawing natural ang aking paghinga. Hindi lang ako makatulog. Pinapainit ko lang ang gamot mo para sa binti mo. Pagdadahilan ko habang hawak ang isang basong maligamgam na tubig. Tiningnan niya ako ng matagal. Ang kanyang mga mata ay parang 2 talim na sumusuri sa bawat sulok ng aking mukha. Ang katahimikan
ay naging napakabigat, parang isang pader na unti-unting lumalapit. Sa wakas, humiga siyang muli at tumalikod. Ang kanyang likod ay naging harang sa aming dalawa. Huwag kang istorbo, Nita. Magpahinga ka na. Ani niya bago muling pumikit. Huminga ako ng malalim. Ang aking mga binti ay nanginginig ng husto nang ako ay tumayo at tuluyang nakapag-install ng kamera sa tamang posisyon. Ang bawat sandali ay parang isang habambuhay. Nang makabalik ako sa aking higaan, ang aking mga mata ay nanatiling dilat. Nakatingin sa maliit na alarm clock na ngayon ay nagsisilbi na bilang aking lihim na saksi. Kinabukasan, habang nasa trabaho ako ayon sa aking kunwaring sitwasyon, hindi ko mapigilang hawakan ang aking telepono. Ang isang notification mula sa app na konektado sa camera ang biglang nag-pop up sa aking screen. Motion detected. Ang aking mga daliri ay mabilis na nag-tap sa app. Sa aking screen, nakita ko si Valerie na pumasok sa silid. Tumingin sa paligid ng may pag-iingat bago mabilis na lumapit kay Ramon. Hindi na sila nagkukunwari. Nakita ko ang kanilang paghalik, ang kanilang panunukso sa bawat isa, at ang pagbukas nila ng drawer kung saan nakatago ang ilang mahahalagang dokumento. Ang aking mga kamay ay bumaon sa aking upuan habang pinapanood sila. Ang bawat sandali ng kanilang kasinungalingan ay naitala na ngayon. Isang permanenteng katibayan na hindi na nila matatakasan. Ang dilim na matagal kong kinatatakutan ay unti-unti nang nawawala. At sa halip, isang maliwanag na liwanag ng katotohanan ang nagsisimulang tumagos sa aking mga mata. Ang bawat segundo ng video sa aking telepono ay tila isang patak ng laso na unti-unting dumadaloy sa aking mga ugat. Nakaupo ako sa loob ng opisina ni Gabriel. Ang liwanag mula sa computer screen ang tanging nagbibigay ng ningning sa aming madilim na silid. Ang boses ni Ramon at Valerie ay malinaw na umaalingaw-ngaw sa aming paligid. Bawat salita ay patalim na humihiwa sa natitira pang respeto na mayroon ako para sa aking asawa. Sa screen, nakita ko si Ramon na tumayo mula sa kanyang wheelchair. Ang mga binti niya ay walang anumang bakas ng pagkaparalisa. Napanood ko kung paano niya hinampas ang mesa nang may galit habang kausap si Valerie. Matanda na si Mama. Mamamatay din yan sa loob ng ilang taon. Ramon's voice echoed, cold and devoid of any human empathy. Hindi ko na kailangang magpanggap na anak sa harap niya kapag nakuha na natin ang pera. Pagkatapos ng birthday niya, ibibenta natin ang lahat at aalis na tayo. Si Nita, hahayaan nating mabaon siya sa utang na iniwan natin. Wala naman siyang laban. Naramdaman ko ang paglamig ng aking buong katawan. Hindi lang pala ako ang kanilang biktima. Pati ang sariling ina ni Ramon ay itinuturing nilang hadlang na dapat itapon. Ang sakit na naramdaman ko noong una ay napalitan ng isang matinding galit na parang bulkan na sasabog. Hindi na ito usapin ng pag-ibig o pagtataksil. Ito ay usapin ng purong kasamaan. Dahan-dahang inilapat ni Gabriel ang kanyang kamay sa ibabaw ng aking kamay na nakapatong sa mesa. Ang kanyang haplos ay hindi nanghihimasok. Ito ay nagbibigay ng lakas, isang paalala na hindi ako nag-iisa sa gitna ng unos na ito. Nita, sapat na ang ebidensyang ito para tuluyan silang gumuho. Huwag kang matakot. Nandito na tayo sa dulo ng kanilang laro. Bulong niya. Tumingin ako sa kanya. Ang aking mga mata ay tuyo na sa luha. Ang natitira na lamang sa aking paningin ay ang malinaw na imahe ng katarungan. Sa video, nakita ko pa si Valerie na kinuha ang isang dokumento mula sa vault ni Doña Carmen, ang insurance policy na hindi ko man lang alam na umiiral. Hindi ko na kailangang maging martir, Gabriel. Ang nenita na nakilala nila ay matagal nang patay. Ngayon, ang nakaharap nila ay ang taong kukuha ng lahat ng ninakaw nila sa akin. Wika ko. Ang bawat salita ay may diin.
na hindi ko kailanman naisip na kayang ilabas ng aking bibig. Habang pinapanood ko ang huling bahagi ng video kung saan nagtatawanan silang dalawa habang nagpaplano ng kanilang pagtakas, naramdaman ko ang isang kakaibang kapayapaan. Ang katotohanan, bagamat karumal-dumal at masakit, ay ang susi na magpapalaya sa akin mula sa hawlang ito. Ang susunod na hakbang ay hindi na tungkol sa pagtatago. Ito ay tungkol sa pagpapakita sa kanila ng tunay na bagsik ng isang babaeng wala nang mawawala pa. Ang bawat araw na lumilipas ay tila isang maingat na paghabi ng bitag. Sa labas, nananatili akong ang nenita na tahimik at sunod-sunuran, ngunit sa loob, ang bawat desisyon ko ay kontrolado na ng aking mga kamay. Nalaman ko mula sa isang lihim na source na si Doña Carmen ay may kausap na potensyal na mamimili para sa lupa. Isang estranghero na tila masugid sa pag-aalok ng mababang presyo. Alam kong si Ramon ang nasa likod nito, gamit ang ibang pangalan para makuha ang lupa sa madaling paraan. Sa hapagkainan, habang nag-aalmusal, sinimulan ko ang aking taktika. Inilabas ko ang lahat ng aking nalalaman sa isang paraang tila ako ay nalilito at takot. Inang, may nakita po akong sulat sa bag ni Valerie. Simula ko habang nakatingin sa aking pagkain. Mukhang may nag-aalok ng bibilhin ng lupa natin. Pero ang presyo ay napakababa. Hindi po kaya niloloko tayo ng mga taong nakapaligid sa atin? Nanlaki ang mga mata ni Doña Carmen at mabilis na tiningnan si Ramon. Ang tensyon sa silid ay biglang tumaas. Parang isang bombang handa ng sumabog. Si Ramon naman ay halatang nagulat. Mabilis na nagpalit ng ekspresyon mula sa pagiging lumpo patungo sa pagiging nag-aalala. Ano ang pinagsasabi mo, Nita? Tanong ni Ramon. Ang kanyang tinig ay nagtatangkang maging mahinahon, ngunit may halong pagbabanta. Binasa ko po ang mensahe. Tuloy ko habang tinitingnan si Valerie na halatang nagpapanik sa tabi ni Ramon. Sinasabi doon na ibigay na raw ang titulo sa isang dummy na pembili para raw makuha agad ang pera at hindi na mahati sa mga buwiwis. Pero inang, ang sabi sa mensahe, ang perang makukuha ay hindi mapupunta sa inyo, kundi sa isang account na hindi ko kilala. Ang katahimikan sa hapagkainan ay naging kasing lamig ng yelo. Nakita ko ang pagtayo ng balahibo ni Valerie. Ang kanyang mga kamay sa ilalim ng mesa ay nakakuyom ng mahigpit. Doña Carmen, ang pagtitiwala ay ang pinakamahalagang bagay. Dagdag ko pa, bago ako tumayo at dahan-dahang lumabas ng silid. Hindi ko na kailangang manatili para marinig ang kanilang sagutan. Sapat na ang binhi ng pagdududa na itinanim ko. Paglabas ko ng bahay, narinig ko ang malakas na pagtatalo nila sa loob. Si Doña Carmen, na sa kabila ng kanyang kasamaan ay napakaingat sa kanyang pera, ay nagsimulang magtanong kay Ramon. Si Valerie naman ay nagsimulang manisi. Natatakot na baka siya ang gawing scapegoat ng mag-ina. Ang tunog ng kanilang pag-aaway ay musika sa aking pandinig. Ang alyansang binuo sa kasakiman ay unti-unti nang nagkakalas. Habang naglalakad ako patungo sa hardin, ang bawat paghakbang ko ay puno ng kapanatagan. Hindi ko kailangan ng dahas para pabagsakin sila. Kailangan ko lang silang hayaang kainin ng sarili nilang kawalan ng tiwala. Sa bawat araw na nagdadaan, ang kanilang pag-aaway ay lalong nagpapahina sa kanilang depensa at ang araw ng pagtatapos ng kanilang laro ay mabilis na papalapit. Ang hangin sa loob ng ospital ay amoy matapang na kemikal at kalungkutan. Nakaupo ako sa gilid ng higaan ni Doña Carmen. Ang pagod na mukha ng matanda ay bakas ang epekto ng biglaang pagtaas ng presyon matapos ang malakas na pagtatalo nila ni Ramon. Sa labas ng pintuan, naririnig ko ang mga nagbubulungang boses ni Ramon at Valerie. Mga boses na puno ng pagkakanya-kanya at pagbibintangan. Dahan-dahan kong kinuha ang aking telepono at inilapag ito sa tabi ng unan ni Doña Carmen. Sa aking screen, naka-open na ang audio recording ng pag-uusap ni Ramon at Valerie
noong nakaraang gabi, kung saan malinaw na sinabi ni Ramon ang kanyang pagnanais na mapabilis ang pagpanaw ng kanyang ina para makuha ang mana. Pinindot ko ang play sa mahinang volume, sapat lang para marinig ng matanda. Habang nakikinig si Doña Carmen, nakita ko ang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Mula sa pagiging maputla, ito ay naging mapula sa galit at kalaunan ay naging bakas ng matinding pagkadurog ng puso. Ang kanyang mga kamay ay humigpit sa kumot, ang mga ugat ay lumitaw sa kanyang mga braso. Nita, ang mahinang bulong niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at dismaya. Lahat ba ng sinabi niya? Totoo? Hindi ako sumagot agad. Hinayaan ko lang na tumagos sa kanyang pandama ang bawat salitang lumalabas sa telepono. Ang tanging sagot ko ay ang aking pagtango, isang kilos na puno ng damay at katotohanan. Doña Carmen, hindi ko man kayo nasundo sa lahat ng bagay. Hindi ko kailanman hinangad na mapahamak kayo. Sa sandaling iyon, alam kong nakuha ko na ang pinakamahalagang kampi. Ang pagmamalaki ni Doña Carmen ay ang kanyang pinakamalakas na sandata. At ngayon, ito ang mismong sandata na gagamitin niya laban sa kanyang sariling anak. Maya-maya pa, pumasok si Ramon sa silid. Ang kanyang muka ay puno ng huwad na pag-aalala. Inang, ayos lang ba kayo? Ang tanong niya habang papalapit sa kama. Ang matanda ay hindi sumagot. Tinitigan niya lang si Ramon nang may mga matang puno ng apoy at pagkadismaya. Sa labas ng pinto, nakita ko si Gabriel na nakatayo, nagbibigay sa akin ng isang bahagyang tango. Ang lahat ng dokumento ay nasa kanya na, ang mga pruweba ng insurance fraud at ang mga ebidensya ng kanilang pagsasabwatan. Habang naglalakad ako palabas ng silid para bigyan sila ng espasyo, ang bawat hakbang ko ay parang isang martilyo na tumitibok sa sahig. Ang trap ay sarado na. Ang birthday party na hinihintay nila ay hindi na magiging isang pagdiriwang. Ito ay magiging isang yugto ng kanilang pagbagsak. Si Gabriel ay naghihintay sa akin sa dulo ng pasilyo. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may bakas ng suporta. Hindi na ako nag-iisa. Ang katarungan, bagamat matagal na naghintay, ay abot kamay na. Ang alinsangan sa loob ng kusina ay sumasabay sa mabigat na kabog sa aking dibdib habang papalapit ang oras ng pagdiriwang. Amoy na amoy ang samyo ng nilulutong adobo at iba pang handain para sa ika-65 kaarawan ni Doña Carmen. Sa bawat hiwa ko ng mga sangkap, sa bawat pagpunas ko ng pawis sa aking noo, pinilit kong isuot ang aking pinakamaamong mukha. Para sa kanila, ako pa rin si Nenita, ang walang kibo at madaling tapakan na manugang. Ilang sandali pa, narinig ko ang yabag ng mga mamahaling sapatos na pumasok sa kusina. Si Valerie, na nakasuot ng pulang sutlang damit na tila siya ang reyna ng okasyon, ay lumapit sa akin nang may mapang-aping ngiti. Ang kanyang hiyas sa leeg ay kumikinang. Hiyas na alam kong binili gamit ang perang ninakaw nila sa akin. Ate Nita, let me help you naman. Baka kasi lalong magmukhang kawawa ang mukha mo sa harap ng mga bisita mamaya. Bulong niya habang kinukuha ang sandok sa aking kamay. Ang kanyang boses ay tila may halong lason. Mabuti na lang talaga. Nandito ako to lighten Kuya Ramon's mood. Kung hindi, baka tuluyan nang mabulok ang bahay na ito sa lungkot. Huminga ako ng malalim at dahan-dahang binawi ang sandok. Pinanatili ang isang banayad ng ngiti. Salamat, Valerie. Malaking bagay talaga na narito ka para matapos na ang lahat ng dapat matapos. Hindi niya nakuha ang kahulugan ng aking mga salita. Sa halip ay nagpakawala lamang siya ng isang mapagmataas na tawa bago lumabas patungo sa sala. Sa gitna ng kaguluhan ng paghahanda, dumating ang mga tauhan na mag-aayos ng sound system at projector para sa gagawing pagpupugay kay Doña Carmen. Isa sa kanila, na nakasuot ng simpleng asul na polo at may dalang mga kable, ay lumapit sa aking pwesto. Nang magtama ang aming paningin,
naramdaman ko ang biglaang paghupa ng takot sa aking puso. Si Gabriel, walang salitang lumabas sa aming mga bibig. Ang tanging nag-usap ay ang aming mga mata. Isang sulyap ng pagtitiwala, katiyakan, at ang pangakong hinding-hindi niya ako iiwan sa labang ito. Inilapag niya ang projector sa tabi ng aking laptop sa sulok ng sala bago magpatuloy sa kanyang kunwaring trabaho. Samantala, nagsisimula nang dumating ang mga kamag-anak at kapitbahay. Si Ramon, na nakasuot ng marangyang barong, ay nakaupo sa kanyang wheelchair sa gitna ng sala. Ang kanyang mukha ay puno ng kahinhinan, susing-susi sa kanyang pagganap. Bilang isang lumpong asawa na pilit pinatitibay ang loob, ang mga bulong-bulungan ng awa at paghanga mula sa mga bisita ay nagmistulang makapal na usok sa buong silid. Lumapit ako sa kanya sa harap ng maraming tao upang iayos ang kwelyo ng kanyang barong. Habang dahan-dahang hinahaplos ng aking mga daliri ang tela sa kanyang balikat, inilapit ko ang aking bibig sa kanyang tainga at bumulong ng napakahina. Ito na ang pinakamagandang araw mo, Ramon. Tumingin siya sa akin ng may condescending na ngiti. Iniisip na ang aking bulong ay tanda pa rin ng aking bulag na katapatan. Salamat, Nita. Alam ko namang hindi mo ako pababayaan. Hindi niya alam na ang bawat salita ko ay may dalang sumpa ng katotohanan. Ilang sandali pa, tumayo si Doña Carmen sa gitna ng hapagkainan habang hawak ang isang kristal na baso at kutsara. Ang matunog at matalim na tunog ng kutsara na tumama sa kristal na baso ay pumunit sa ingay ng mga panauhin, hudyat na magsisimula na ang kanyang talumpati upang ipagmalaki ang kanyang perpektong pamilya. Kinuha niya ang mikropono, habang ako naman ay dahan-dahang lumakad patungo sa aking laptop. Ang aking hintuturo ay nakatutok na sa film enter. Naghihintay na lamang sa tamang hudyat upang tuluyang buksan ang pintuan ng impyerno para sa kanila. Umalingaw-ngaw ang boses ni Doña Carmen sa buong bakuran, dala ang pekeng tamis na tila ba binalot sa asukal upang itago ang lason sa loob nito. Nakatayo siya sa harap ng mikropono, suot ang kanyang pinakamagarang ngiti, habang nakatingin sa mga kapitbahay at kamag-anak na dumalo sa kanyang kaarawan. Ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay patuloy na nagtatayo ng isang tore ng kasinungalingan. Sa aking edad na ito, wala na akong ibang hiling kundi ang kapayapaan para sa aking pamilya. Simula ng matanda, habang dahan-dahang humahaplos ang kanyang tingin kay Ramon na nakaupo sa wheelchair. Lalo na sa aking anak na si Ramon, na sa kabila ng kanyang kalagayan ay patuloy na lumalaban. At syempre, hindi ito mangyayari kung wala ang walang sawang tulong ng ating butihing physical therapist na si Valerie. Si Valerie ang tumayong lakas at gabay ni Ramon sa mga panahong tila sumuko na ang lahat. Nagsimulang magbulungan ang mga tao sa paligid. Ang mga mapanghusgang dila ay nagsimulang gumalaw habang ang kanilang mga mata ay dahan-dahang bumabaling sa akin na nakatayo sa isang madilim na sulok ng bakuran. Mabuti pa si Valerie, palaging naroroon para kay Ramon. Narinig kong bulong ng isang tiyahin ni Ramon sa katabing lamesa. Samantalang ang asawa, palaging abala sa labas. Baka kung ano pa ang inaatupag habang naghihirap ang asawa. Sumunod na humawak ng mikropono si Ramon. Pilit niyang pinatulo ang mga luha sa kanyang pisngi. Ang kanyang boses ay nanginginig sa huwad na emosyon. Maraming salamat kay Mama at higit sa lahat kay Valerie. You are my angel, Valerie. Sa bawat araw na tila wala ng pag-asa, ang mga kamay mo ang nagbigay sa akin ng lakas para magpatuloy. Kung hindi dahil sa dedikasyon mo, baka wala na ako rito ngayon. Sa bawat papuring ibinibigay niya kay Valerie, lalong humihigpit ang hawak ni Valerie sa kanyang baso. Ang kanyang mukha ay puno ng tagumpay habang nakatingin sa akin ng may pangaasar. Ako naman ay nanatiling tahimik sa aking pwesto, tila isang rebulto na walang nararamdaman. Sa di kalayuan, nakita ko si Gabriel na nakatayo malapit sa sound booth.
Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom ng napakahigpit sa kanyang gilid. Ang kanyang mga knuckles ay namumuti na sa galit dahil sa kawalang katarungang naririnig niya, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa akin, nag-aalok ng tahimik na suporta. Sa ibabaw ng lamesa sa aking tabi, may nakapatong na isang basong tubig. Dahan-dahan ko itong kinuha. Uminom ako ng isang maliit na lagok. Ang malamig na tubig ay gumapang sa aking lalamunan. Tila unti-unting tinutunaw ang natitira ko, pang pag-aalinlangan o awa para sa mga taong nasa harap ko. Ang bawat patak nito ay nagpatibay sa aking desisyon. Tapos na ang panahon ng aking pagiging tahimik. Muling nagsalita si Doña Carmen sa mikropono. At ngayon, bago tayo magpatuloy sa hapunan, may inihanda ang aking manugang na sinita. Isang maikling pagpupugay para sa ating pamilya. Dahan-dahan akong lumakad patungo sa gitna, sa tabi ng projector screen na nakasabit sa pader. Ang lahat ng mata ng mga bisita ay nakatutok sa akin, naghihintay ng isang tipikal na slideshow ng mga lumang larawan. Ngunit nang hawakan ko ang aking laptop, naramdaman ko ang kakaibang kapangyarihan na dumaloy sa aking mga daliri. Tumingin ako ng diretso kay Ramon. Pagkatapos ay kay Valerie, bago ko hinarap ang mga bisita. Magandang gabi sa inyong lahat. Para sa espesyal na gabi na ito, may inihanda akong isang napaka-espesyal na palabas. Isang video na magpapakita ng katotohanan sa likod ng pamilyang ito. Panoorin po natin. Ibinaba ko ang aking daliri at mabilis na pinindot ang enter sa keyboard. Ang puting tela ng projector ay biglang nagbago. Binalot ng isang nakasisilaw at matalim na liwanag na pumawi sa kadiliman ng gabi. Lumitaw sa malaking tela ng projector ang isang napakalinaw na video. Ang bawat eksena ay kinuha mula sa loob ng aming silid, kung saan ang aking asawang si Ramon at ang kanyang therapist na si Valerie ay malayang gumagalaw. Ang unang imaheng tumambad sa lahat ay si Ramon, nakatayo ng tuwid, naglalakad ng walang anumang hirap, at buong tamis na niyayakap si Valerie sa aming sariling higaan. Ang kanilang tawanan na lumabas mula sa mga speaker ay tila kulog na yumanig sa buong bakuran. Ang bawat salita ng kanilang pag-uusap ay narinig ng bawat kamag-anak at kapitbahay na naroroon. Ang tanga talaga ni Nita. Konting drama ko lang na masakit ang binti ko, iiyak na agad at gagawin ang lahat para sa akin. Ang boses ni Ramon sa video ay puno ng pagmamayabang. Kasunod nito ay ang bahagi kung saan pinag-usapan nila si Doña Carmen. Huwag mong alalahanin si Mama. Matanda na yan at madaling utuin. Kapag nakuha na natin ang pera mula sa siguro at ang titulo ng lupa, iiwan natin silang dalawa rito na walang kahit ano. Sabi ni Valerie sa video, habang marahang hinahaplos ang pisngi ni Ramon. Ang namumutlang mukha ni Doña Carmen ay tila nawalan ng lahat ng dugo. Nanginginig ang kanyang buong katawan, ang kanyang mga kamay ay napahawak sa kanyang dibdib, habang nakatitig sa kanyang gintong anak na ngayon ay napatunayang isang taksil. Ang mga kamag-anak ay nagsimulang magbulungan, ang ilan ay sumisigaw sa galit, at ang iba naman ay nakatingin kay Ramon nang may matinding dumi at kasuklaman. Sa sobrang takot, taranta at galit na marinig ang sariling boses, nakalimutan ni Ramon ang kanyang 5 taong pagpapanggap. Sa harap ng lahat ng bisita, mabilis siyang tumayo mula sa kanyang wheelchair. Walang anumang pilay o kahinaan. Mabilis siyang tumakbo patungo sa kable ng projector upang hilahin ito at patayin ang palabas. Isang malakas at sabay-sabay na pagsinghap ng gulat ang pumuno sa buong paligid. Ang mga tao ay nagsimulang sumigaw at magturo sa kanya. Ang maskara ay tuluyan ng nalaglag. Ang kanyang himala ay naging selyo ng kanyang sariling kapahamakan. Sa gitna ng lumalaking ingay at gulo ng mga tao, nanatili akong nakatayo sa aking pwesto nang walang anumang emosyon sa mukha. Dahan-dahan kong ibinaling ang aking tingin sa bakanting wheelchair
na ngayon ay nakatumba sa basang damuhan, iniwan doon ng walang pakundangan ni Ramon sa kanyang pagmamadali. Iyon ang simbolo ng aking 5 taon ng bulag na sakripisyo, isang walang lamang bakal na ngayon ay wala ng silbi sa aming buhay. Nang mapagtanto ni Valerie na wala na silang kawalan, dahan-dahan siyang umatras mula sa karamihan at patakbong nagtungo sa likod bahay upang tumakas. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang trangka ng pintuan, marahas itong bumukas mula sa labas. Bumungad sa kanya ang ilang unipormadong pulis kasama ang mga opisyal mula sa ahensya ng siguro. Ang asul at pulang liwanag mula sa mga sasakyang nakaparada sa labas ay gumapang sa madilim na sulok ng bakuran na nagbigay liwanag sa kanyang natatakot at nanginginig na mukha habang wala siyang magawa kundi itaas ang kanyang mga kamay. Lumapit ang pinuno ng mga imbestigador at binasa ang opisyal na utos ng hukuman para sa pag-aresto sa kasong insurance fraud, estafa at sabuatan upang mandaya. Ang bawat salita ng opisyal ay parang mga pako na unti-unting nagbaon sa kabaong ng mga pangarap ni Ramon at Valerie. Sa harap ng mga awtoridad, ang kanilang huwad na pag-ibig ay mabilis na naglaho na parang bula. Mabilis na itinuro ni Valerie si Ramon. Ang kanyang tinig ay mataas at puno ng takot. Si Ramon ang may kasalanan. Siya ang nagplano ng lahat ng ito. Sabi niya sa akin, gusto niya lang makakuha ng pera para makaalis sa asawa niyang walang kwenta. Anong ako? Marahas na ganti ni Ramon habang pilit na inaayos ang kanyang sarili kahit nanginginig ang kanyang mga tuhod. Ikaw ang nag-isip nito, Valerie. Sabi mo madaling lokohin si Nita at ang kumpanya ng siguro. Huwag mo akong isama sa mga kasalanan mo. Ang kanilang pag-aaway ay nagpatuloy sa harap ng mga nakatinging bisita. Isang nakakahiyang eksena na nagpakita ng kanilang tunay na pagkatao. Sa gilid, lumapit sa akin si Doña Carmen. Ang kanyang mga mata ay namamaga sa pag-iyak at ang kanyang mararangyang alahas ay tila nawalan na ng halaga. Hinawakan niya ang aking laylayan ng damit. Lumuhod siya sa aking harap habang humihingi ng awa. Nita, pakiusap. Anak, pagmamakaawa ng matanda, ang kanyang boses ay basag na basag. Huwag mong gawin ito sa amin. I-withdraw mo ang mga ebidensya. Mag-asawa pa rin kayo ni Ramon. Pamilya pa rin tayo. Tiningnan ko siya ng may malamig na mata. Dahan-dahan ngunit may katatagan kong inalis ang kanyang mga daliri sa aking damit. Isa-isa, nang walang anumang galit ngunit walang bakas ng pag-aalinlangan. Tapos na po ang panahon na naniwala ako sa pamilyang ito, inang. Bulong ko. Lumapit ako kay Ramon, na ngayon ay hawak na ng mga pulis. Mula sa aking bulsa, inilabas ko ang mga papeles para sa pagpapawalang bisa ng aming kasal na inihanda namin ni Gabriel. Walang pag-aalinlangan kong inihagis ang mga dokumento sa kanyang dibdib. Pirmahan mo yan. Mula sa araw na ito, hindi na kita asawa. Wala ka nang makukuha kahit 1 sentimo mula sa akin o sa lupa ng aking ama. Dahan-dahan kong wika, ang bawat salita ay may bigat ng aking 5 taong pagtitiis. Tiningnan ko ang aking kaliwang kamay. Ang pilak na singsing na suot ko sa loob ng 5 taon na dati ay nagpaparamdam sa akin ng bigat ng responsibilidad. Ngayon ay tila isang maruming dumi na lamang sa aking balat. Dahan-dahan ko itong inalis sa aking daliri. Walang pag-aalinlangan kong hinayaan itong mahulog sa maruming damuhan nang hindi man lang tinitingnan kung saan ito lumubog. Tumalikod ako at pumasok sa loob ng bahay upang buhatin ang nag-iisang maleta na inihanda ko bago pa man magsimula ang okasyon. Sa aking paglalakad palabas, nilagpasan ko ang mga nagkakagulong tao at ang malamig na bakal ng aming gate. Sa labas, sa ilalim ng malamig na liwanag ng ilawan sa daan, nakatayo si Gabriel sa tabi ng kanyang sasakyan. Ang kanyang mukha ay may banayad ng ngiti, isang ngangiting nag-aalok ng kaligtasan at kapayapaan na matagal ko nang hinahanap. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng sasakyan para sa akin at sa aking pag-upo sa loob,
Naramdaman ko ang unang simoy ng hangin ng aking bagong kalayaan habang ang banayad na ugong ng makina ng sasakyan ay nagsisimulang pumunit sa katahimikan ng gabi. Lumipas ang isang buwan na puno ng mga legal na usapin at pag-aayos ng mga dokumento. Sa loob ng malamig na silid ng korte, muli kong hinarap si Ramon. Nakasuot siya ng kulay kahel na uniforme ng mga piit. Ang kanyang mga kamay ay nakaposas at ang kanyang muka ay tuyot at nanghihina. Wala na ang mapagmataas na Ginoo na dating gumagamit ng mga salita upang duminhan ang aking pagkatao. Tumingin siya sa akin nang may nagmamakaawang mga mata habang binubulong ang aking pangalan. "Nita, pakiusap. Tingnan mo naman ako." Bulong niya habang kami ay naghihintay sa desisyon ng hukom. "Patawarin mo ako. Na-manipulate lang ako ni Valerie. Siya ang may gustong gawin natin to. Mahal pa rin kita, Nita." Tumingin ako ng diretso sa hukom nang hindi man lang siya tinatapunan ng tingin. Sa harap ng batas, dongdak kong ipinahayag ang aking huling salita. Tumanggi ako sa anumang uri ng pakikipag-ayos o amicable settlement. Hiningi ko ang buong pagsasauli ng bawat sentimong kinuha niya sa aking mga personal na account at ang tuluyang pagbabalik ng titulo ng lupa ng aking ama. Ang aking boses ay hindi nanginig. Ito ay may talim ng katarungan na matagal kong ipinagkait sa aking sarili. Dahil sa laki ng iskandalo ng insurance fraud, ang marangyang bahay ni na Doña Carmen ay tuluyang kinumpiska ng pamahalaan bilang kabayaran sa pinsalang ginawa nila. Si Doña Carmen ay pinalayas sa kanyang tahanan nang walang kahit isang sentimo. Napilitan siyang umuwi sa kanilang probinsya kung saan sinalubong siya ng matinding lamig at pag-iwas ng mga kamag-anak na dati ay kinukutya niya. Ang kanyang buhay na puno ng huwad na karangalan ay nagtapos sa matinding kalungkutan. Matapos ang pagdinig, nagtungo ako sa opisina ng rehistro upang pirmahan ang huling dokumento na magpapatunay ng aking bagong estado at ang pagbabalik ng aking pangalan bago ako ikasal. Hawak ko ang panulat at sa unang pagkakataon, sa loob ng 5 taon, naramdaman ko ang perpektong kontrol sa aking mga daliri. Isinulat ko ang aking pangalan, Nenita Macaraeg. Ang bawat kurba ng titik ay malinaw, matatag, at walang bakas ng takot o panginginig. Ang tinta ay dumaloy ng maayos sa papel. Tila binubura ang bawat dumi ng nakaraan. Paglabas namin ng munisipyo, sinalubong ako ng malamig na hangin at ang nakangiting mukha ni Gabriel. Habang kami ay naglalakad sa ilalim ng mga puno, may inilabas siyang isang nakarolyong papel mula sa kanyang bag at dahan-dahang inabot ito sa akin. "Para sa bagong simula mo, Nita," wika niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at pagmamahal na walang hinihinging kapalit. Dahan-dahan kong binuksan ang papel. Ito ay isang blueprint, isang plano para sa pagpapatayo ng isang gusali sa ibabaw ng lupang iniwan ng aking ama. Sa tuktok ng papel, nakasulat ang pangalang nais naming ibigay sa lugar na ito. Ang aking mga mata ay unti-unting napuno ng luha, mga luhang hindi na galing sa sakit, kundi mula sa isang bagong pag-asa at layunin na magpapabago sa aking buhay. Ang dating masukal at madilim na bahagi ng lupain ng aking ama ay nabalot na ngayon ng liwanag at kapayapaan. Sa pamamagitan ng pagbebenta ng isang maliit na bahagi nito, nakakuha ako ng sapat na pondo upang maitayo ang isang simpleng gusali na may malalaking bintana kung saan malayang nakakapasok ang sikat ng araw. Ito ang kanlungan ng pag-asa, isang kanlungan para sa mga kababaihang nakaranas ng matinding panunupil, panlilinlang at sakit sa loob ng kanilang sariling mga tahanan. Nang tanggapin ko ang mga unang kababaihan na humingi ng tulong, nakita ko sa kanilang mga mata ang aking dating sarili. Ang mga balikat na nakayuko, ang mga matang takot tumingin ng diretso, at ang mga kamay na nanginginig sa bawat pagkakataon na may naririnig na mataas na boses.
Naupo ako sa kanilang tabi. Hindi bilang isang estranghero, kundi bilang isang saksi na nakaranas ng kaparehong impyerno. Nanggaling ako sa lugar kung saan nandoon kayo ngayon. Bulong ko sa kanila habang nakahawak sa kanilang mga kamay. Inialay ko ang 5 taon ng aking buhay sa kasinungalingan. Ngunit tingnan ninyo ako ngayon. Humihinga, nakatayo, at malaya. At darating ang araw na magagawa nyo rin ito. Wala na ang nenita na may magaspang na balat dahil sa walang tigil na pagkayod para sa ibang tao. Wala na ang babaeng may madilim na anino sa ilalim ng mga mata. Suot ko ang isang simpleng pastel na damit. Ang aking buhok ay maayos na nakalugay at ang aking mukha ay binalot ng isang kalmadong kumpiyansa. Natutunan ko sa wakas na ang pag-aalaga sa sarili ay hindi kasalanan, kundi isang obligasyon. Isang hapon, habang abala ako sa pag-aayos ng mga dokumento sa sala ng kanlungan, dumating si Gabriel. Hindi siya nagmamadali. Ang kanyang mga hakbang ay banayad at puno ng respeto. May dala siyang isang maliit na pot ng mga bulaklak ng mansanilya na may mga puting petals. Gusto ko sanang ilagay natin ito sa hardin. Wika niya, ang kanyang tinig ay may kakaibang init na nagpapabilis sa tibok ng aking puso sa isang magandang paraan. Lumabas kami sa hardin at lumuhod sa ibabaw ng malambot na lupa. Habang maingat naming inililipat ang bulaklak sa lupa, aksidenteng dumampi ang aking mga daliri sa kanyang kamay na puno ng basang lupa at dumi. Noong una, tila naging automatiko ang aking pag-atras dahil sa mga alaala ng nakaraan, ngunit nang tumingin ako sa kanyang mga matang puno ng katapatan at walang anumang bakas ng pagkontrol, ay pinili kong manatili. Dahan-dahan kong inilapat ang aking mga daliri sa pagitan ng kanyang mga daliri. Hinayaang magsalubong ang aming mga kamay kahit na kapwa kami puno ng lupa. Walang salita, walang marahas na kilos. Ang haplos na yon ay sapat na upang sabihin ang lahat ng hindi kayang ipahayag ng aming mga labi. Ito ay isang pag-ibig na hindi nagmamadali. Isang pag-ibig na nagpapagaling. Tumingin ako sa langit habang ang huling sinag ng araw ay dahan-dahang lumulubog sa likod ng mga bundok. Ang init ng sikat ng araw ay humaplos sa aking mukha na nagbigay diin sa aking banayad ng ngiti. Ang gabi ay darating, ngunit hindi na ako natatakot sa dilim. Alam ko na sa bawat bukas na darating, may liwanag na naghihintay para sa akin. 2 taon ang mabilis na lumipas na tila ba ang bawat araw ay mabilis na dinala ng hanging nagbibigay buhay sa aking bagong tahanan. Nakatayo ako sa balkonahe ng kanlungan ng Pag-asa, nakatingin sa malawak na damuhan kung saan ang mga anak ng mga kababaihang kinakalinga rito ay masayang naglalaro. Ang himig ng kanilang tawanan ay pumuno sa paligid. Isang magandang musika na naging sapat upang burahin ang bawat bakas ng pait sa aking puso. Kamakailan, nabalitaan ko mula sa isang lumang kakilala na nakalabas na si Ramon mula sa kanyang maikling pagkakakulong dahil sa tulong ng isang abogado mong gobyerno. Ngunit ang kanyang buhay ay malayo sa dati niyang marangyang panaginip. Siya ay nabubuhay ngayon nang layas sa mga kalsada ng kabilang bayan, may sakit sa binti na naging totoo na dahil sa kapabayaan at tuluyan ng iniwan ni Valerie na kasalukuyan pa ring nagdurusa sa piitan. Nang marinig ko ang balitang iyon, walang anumang saya, galit, o pagnanais na maghiganti ang gumising sa aking kalooban. Doon ko natanto na ang aking puso ay tuluyan ng lumaya. Hindi ko pinatawad ang kanyang mga ginawa sa akin dahil may mga kasalanang hindi kailangang kalimutan, ngunit pinatawad ko ang aking sarili sa matagal na pagdadala ng bigat ng puot. Ang pagpapatawad sa aking sariling galit ang naging pinakamalaking susi upang tuluyan kong mahanap ang aking kapayapaan. Sa aking tabi, dahan-dahang lumapit si Gabriel. Walang ingay, naramdaman ko ang marahang pagdampi ng kanyang kamay sa aking balikat. Bago niya ako dahan-dahang niyakap,
mula sa likod. Ang kanyang yakap ay banayad, ligtas, at walang anumang bigat ng pagkontrol. Inihilig ko ang aking ulo sa kanyang balikat. Ipinilid ang aking mga mata at hinayaan ang aking sarili na damhin ang malamig na simoy ng hangin ng hapon. Sa kanyang tabi, nahanap ko ang isang pag-ibig na hindi nanghihingi ng aking sakripisyo, kundi nag-aalok ng proteksyon. Ang aking paglalakbay ay nag-iwan ng isang mahalagang aral na nais kong baunin ng bawat taong makikinig sa aking kwento. Ang halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa lalim ng kanyang pagtitiis o sa bigat ng kanyang pagiging martir. Ang pag-ibig ay hindi dapat maging isang tanikala na nagpapakulong sa iyo sa dilim. Ang tunay na pag-ibig ay may dalang respeto, katapatan at kalayaan. At kung minsan, ang pinakamalaking patunay ng pagmamahal sa sarili ay ang tapang na iwanan ng lahat upang muling isilang sa ilalim ng bagong umaga.